Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Oh, we want more of you, Lord. Hallelujah. Yakapin mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, Father God, narito kami, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng biyaya mong kalob sa amin. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kalakasan at sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. God, thank you so much, Lord God. Napakabuti mong Diyos. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God, aming itinataas sa iyo ng buong puso, Father God, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Patawarin niyo nga po, Father God, sa lahat ng kasalanan ang bansang ito, Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus, kinakansala po namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Father God, ang corruption sa aming bansa, Panginoon. God, tanggalin mo na po ito, Panginoon, upang magkaroon po ng improvement ang bansang ito, Panginoon. God, ang bansang ito ay pinili mo na, Panginoon. Ang bansang ito ay blessed na, Panginoon. Ngunit nahahadlangan, Panginoon, dahil po sa mga gawaing hindi ka lugod-lugod sa iyo. Oh, hallelujah, Lord God. Aming itinataas din po sa iyo, Panginoon, ang buhay ng aming mahal na Presidente, BBM, Panginoon. Patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon. Babaan niyo po ng knowledge and wisdom, Panginoon, ang aming mahal na Presidente, Father God. Ganon din po ang lahat po ng namumuno sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-guide sa kanilang buhay, maghari sa kanilang buhay, at ganon din po, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, Lord God. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Inaalala din po namin, Father God, ang body of Christ, Panginoon. Lord, Father God, ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang ulo nito. At we belong in one kingdom, Panginoon, at ito'y sa kingdom mo, Panginoong Jesus. Kaya, Lord God, babaan niyo po ng unity, love, and compassion, Panginoon, ang lahat ng body of Christ. Ganon din po ang lahat po ng mga churches sa buong mundo, Lord God, in Jesus' name. Inaalala din po namin, Father God, ang River of God main church namin, Panginoon. Pinangungunahan po ito ng aming mahal na Bishop Chito Sanchez, Panginoon. Ganon din po ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya, Lord God. Ang lahat ng mga pastors, leaders, and workers, Panginoon, sa aming main church, Father God. Hallelujah. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang buhay. Ang lahat po ng affiliated at daughter church po ng River of God, Panginoon, patuloy nyo nga po, Father God, pagpalain, Panginoon. Ang lahat po, Father God, ng tumatayo, Panginoon, sa araw na ito, na ginagamit mo, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Babaan nyo po ng double portion of anointing in Jesus' name. Special po namin itinataas, Father God, ang 5 church ng River of God Revival Church, Panginoon. God, sa iyong mga kamay po namin itong pinagkakatiwalang lubos. Ang dalangin po namin, Ama, marami pang buhay na mai-revive, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, in Jesus' name. Patuloy niyo pong i-bless ang buhay ng aming head pastor, Pastor LB, Panginoon. Kasama ang kanyang buong pamilya, ganon din po, Father God. Ang lahat po ng mga assistant pastors, Panginoon. Pagpalain niyo nga pong tunay, Lord God, in Jesus' name. Right now, Lord God, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang music team, Panginoon. Patuloy niyo nga po babaan ng double portion of anointing, Father God. Special ko pong itinataas sa iyo ang song leader po namin, Sis Berna, Father God. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, in Jesus' name. Kiniklaim na po namin, Father God, ang katagumpayan sa lahat ng service, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakakatuwa na ang ating Panginoong Diyos
hallelujah, ay kasama natin lagi. Amen. He is the God of yesterday, today, and forever. And tunay nga na ang kalakasan natin nanggagaling lamang sa Kanya. Amen. Hallelujah. So awitan natin siya. Tunay nga, O Diyos, ikaw lang, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ngayon, ang mga babae, Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. mga lalaki naman. Ikaw lang aking. Wala akong marinig Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod. Laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Iniibig kita, o aking Diyos ang pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos ang pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko Yes, oh God. ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko Hallelujah. ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwi-tuwina. Sa tuwi-tuwina, sa tuwi-tuwina. Iniibig kita, o aking Diyos ang pupuri. Sa'yo'y nag-aantog ng pangako. Tanging ikaw Hallelujah. lang, O Jesus, iniibig. aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos at pupuri. Sa'yo'y nag-aantog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Yes, hallelujah. Let us continue to worship our God. Thank you, Jesus. Continue in the presence of our Lord. Panginoon, we are going back to the heart of worship. And this is the most important thing for us right now, Panginoon. You're looking in our hearts, the deepest desires of our hearts. You know, oh Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross.
Consume our worship, O Lord. Consume the worship of your people, O Lord. Amen. All glory belongs to you, O God. Praise the Lord! Magandang umaga po sa bawat isa. Magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa oras pong ito, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka dahil inuna mo ang Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya handa na po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ibababa po ng ating Pastor Fernan Vinuya. Glory to God po. Thank you, Sister Risa. Good morning po sa bawat isa. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Sige, tayo po tumayo. Nakapahinga na po tayo eh. Tayo magbabasa ng salita ng Diyos bilang paggalang po sa kanyang salita. Remind ko lang yung Nehemiah 9:3. No? 6 hours sila nakatayo sa bilaran para makinig na ng salita ng Lord. Sa Nehemiah chapter 8 verse 3, binubuksan pala yung Bible. Tumatayo na yung mga Israelites. Dapat ganun din po tayo kasigasig sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po ng Gawa, chapter 20, verse 31, kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon. Walang tigil ko kayong pinahalalahanan araw at gabi ng may pagluwa. Pagluwa. Verse 32, at ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya, makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Pinagpala, pagkakabasa ng salita ng Diyos, tayo saklit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan, O Diyos. Salamat sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Maraming salamat. Father God, ayaw niyo po muna ang puso namin ay maging malinis sa iyong harapan, O Diyos. Anumang kasalanan na nagawa namin sa iyong harapan, lahat ay hayag at lantad sa iyong harapan, Lord. Walang malilim, walang matatago. Patawad po sa lahat po na aming nagawang kasalanan, O Diyos. Salamat at lagi niyo po kaming linisin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na sinabi sa Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Maraming salamat, O Diyos, Panginoong Jesus, sa iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo upang mapatawad ang lahat po namin mga pagkakasala. Father God, sa oras ito, patuloy po kami mag-aaral ng iyong banal na kasulatan upang tumatag, tumibay, lumakas ang aming espiritual na kalagayan habang kami po'y nabubuhay sa mundong ito. Diyos, buksan niyo po ang aming mga puso at gawin niyo pong matabang lupa upang salita may matanim, magugat ng malalim at ito'y tumubo ng malabong sa aming buhay sa tulong po ng Banal na Espiritu sa ikararangal lamang ng aming Amang nasa langit, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Winawasak po namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, sa bawat sa amin, at pinawalan lamang po namin, Holy Spirit, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At sabi mo sa John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maging sa John chapter 3, verse 30, you must increase and we must decrease. Kaya po nawang mangyari at sa aming kalagitnaan. Lord, kinaklaim din po namin in 1 Corinthians 33 that you are the God of peace and the God of order. Siya po nawang manaig sa aming gawain, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Tuwang amdalangin, tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan, wala kapantay na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Good morning po sa bawat isa at good morning din po sa mga nasa online. Bago po ako malis, doon po sa aming harap sa likod, meron din po church doon, mas maaga sa atin, ng 9 o'clock yata umpisa ron. Sabi nung isang host, yung MC, ang survey pa lang ngayon, yung mas mataas yung survey ng nagpupunta sa malls pag linggo. Sad to say, yung church talagang pinakamaliit na porsyento. Amen? Sabi ng Genesis 2:3, ang Sabbath day ay hindi pangkaraniwang araw. Ang Diyos mismo nagsabi, hindi pangkaraniwang araw.
dapat binibigyan natin ng pansin, importante. Sabi ng MC, dapat pwede naman magmola pagkatapos ng church, di ba? Dapat ganun po ang kaisipan ng bawat Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin si Lord na nandito tayo para papurihan si Lord, sambahin sa Espiritu at katotohanan. I just came to praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Psalms 150 verse 6. Amen. Yan, ang ating pong title ay pinamagatan nating matibay na pundasyon. Yan. Matibay na pundasyon. Sa mga building, pagka kailangan ang bahay mo, no? The best lagi, ang pundasyon dapat matibay, matatag. Amen? Sa mga relasyon, ano matibay na relasyon, matibay na pundasyon sa relasyon? Pag-ibig, pagmamahalan, di ba? Communication, amen? Yun po yung yun pong, mamaya na po siguro, mamaya na. Sabi, yan, ang ating pong teksto ay matibay na pundasyon. Sabi po sa Romans 15 verse 4, paliwanag po natin yung Acts 20:31, no? Sinabi ni Apostle Pablo, ang nangyari po kasi rito, si Apostle Pablo ay tinuruan niya ng 3 taon yung mga taga-Efeso. No? Tinura yung 3 taon tungkol sa aral ng Panginoon. Lilisan na siya, papaalam na siya sa mga taga-Efeso. So lumuwa yung mga taga-Efeso dahil sa 3 araw na bigla nang mawawala si Pablo at magpapaalam na sa kanila. Ang paalam ni Pablo, ang sabi niya, kaya, 32 tayo. At ngayon, pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi sa salita ni Pablo. Hindi sa salita ni pastor. Hindi sa salita ni brothers and sisters. Sa Diyos at sa Kanyang salita. Nung tayo hindi pa nakakilala kay Lord, tulad ko, naniniwala ako kay Lord dati. Walang basihan yung aking pananampalataya, paniniwala eh. Hindi ko alam ang Biblia. Hindi ako marunong magbasa hindi rin ako nagsisimba. Alam ko lang, naniniwala ako sa Diyos. Pagka ganon, mabuhay yung ating pananampalataya, shaking. Amen? Lalo sa kaligtasan, hindi po natin alam. Dati yon. Amen? So, paalis na sila. Kaya po binili ni Apostol Pablo na pinagkakatiwala kayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Kasi sabi niya, pag alis ko dyan, may magtuturo sa inyo na manlilin lang, mga parang lobo, magtuturo ng kung ano nung tuturo sa inyo. Kaya sabi niya, magpakatatag kayo o iwanan kayo sa pagitan ng salita ng Diyos, sa Diyos at sa Kanyang salita. Inahabilin, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya nga meron tayong kasabihan mamaya na, we cannot separate God from His Word. Hindi dapat paghiwalay ng Diyos at sa Kanyang salita. If we believe God, believe also in His Word. Amen? Kung nanampalataya sa Diyos, manampalataya rin tayo sa Kanyang salita. Sabihin, magka-jive, no? Talagang connected ang bawat isa. Hindi pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Tama naman, di po ba? Logically speaking, tama po yun. Sabi ng Romans 15:4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan tayo at sa pagitan ng kasulatan tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Amen? Yung tinutukoy po ni Apostol Pablo ito yung Old Testament. Sa kapanahon po natin, ito'y compile ng Old and New Testament. Di ba, pag nagbasa tayo ng Bible, nandito na lahat Lalo sa Old Testament, nandyan meron kang dapat tularan, dapat na hindi tularan. Nasa Bible na po lahat Yun po yung binibili ni Pablo. No, yung mga nakasulat noon. Upang magturo sa atin at tayo para maging matatag at magkaroon ng pag-asa. Yan ang matatag at malakas ang loob at magkaroon ng pag-asa. Sino nagbasa na ng Bible from Genesis to Revelation? Ilang beses nyo na nabasa? Buo, aminin. O hindi nyo pa nabasa? No, ulit-ulitin natin. No? Walang patlang. Kung ilang chapter dapat natin basahin. No, yan ang bibigay sa atin ng katatagan, lakas ng loob, tibay at pag-asa. Sabi po ng 1 Corinthians 3:11. Yan. Ang sabi po diyan,
wala nang ibang pundasyon malibang nailagay na. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Ano ang pundasyon natin pananampalataya para tayo maligtas? Pananampalataya kay Jesus Christ. Yun po yung matibay natin pundasyon pagdating sa kaligtasan. O, alam nyo na yung John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through our Lord Jesus Christ. Yan po yung matibay natin pundasyon sa kaligtasan. Nung panahon natin, hindi tayo nakakilala kay Lord Hindi natin alam kung talagang ano yung basihan natin, ano yung pundasyon natin sa kaligtasan. Pero ngayon, nalaman na natin. Hindi tayo na maliligaw. Pero dito mamaya mababasa natin, may naligaw na kagad. No? O yan. Para dapat, sabi ng 1 Corinthians 11, wala nang ibang pundasyon na nailagay maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng John chapter 8, 31 and 32, if you will continue in my word, indeed you are my disciples. If you continue in my word, sabi ni Jesus Christ, dapat kung nagpapatuloy tayo kay Jesus Christ, ang talagang tunay tayong disipulo, tayo rin ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Hindi salita nung kung sino-sino, kung ano-ano, kundi salita ng Diyos at may tuturing tayong mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos naman pere. Sabi ng verse 32, you will know the truth and the truth shall set us free. Malaya ka. May free will ka. Kaya nga nagkasala yung ating unang mga magulang May instruction, huwag mong kakainin yung kain sa isang bunga na yun. Anong ginawa? Kinain. Ano nangyari? Meron tayong consequence, di ba? Nadamay tayo. Papunta tayo lahat sa kapahamakan. Sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Glory to God! Meron tayong pundasyon. Walang ibang pundasyon na nalagay na maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yun po, nagpapatuloy dapat tayo sa salita ng Diyos para tayo tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng John 15 verse 7, kung kayo'y nananatili sa akin, sabi ni Jesus Christ, at ang salita ko ay nananatili sa inyo, inginin ninyo. Ano mang hilingin niyo sa pangalan ko at ito'y pagkakaloob sa inyo. May condition lagi, di ba? No? Kung kayo'y nananatili sa akin at ang salita ko, hindi pwede maghiwalay si Jesus. Salita. Di ba? Hindi pwede maghiwalay. Laging magkadikit. Amen? So sabi ganoon, kung kayo nananatili sa akin at ang salita ko'y nananatili sa iyo, inginin niyo anuman. No? Anuman ang inginin niyo sa pangalan ko at ito'y ipagkakaloob sa inyo. So dapat, kung tayo nananatili kay Jesus Christ, ang salita niya ay nananatili rin sa atin. Sinakalan ng John 14:15. Kung mahal ninyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Saan niyo makikita yung utos ni Lord? Sa Biblia. Baka saan pa kayo naghanap? Sa Biblia. Amen? Sabi ng Matthew 7:24-25, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay na sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at umampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ganun din po tayo, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y pinamumuhay. Hindi tayo matitinag, hindi tayo magugupo. Amen? Akala ko sa Dubai, ano lang yung parang pelikula, totoo pala yung sa Dubai. No? Talaga palang ang lakas ng mga ano ron. Cloud seeding lang, bilang nangyari, talaga walang tigil lang wala. Ang nangyari sa mga magagarang sakyan, mga pundasyon, mga nagibana. Amen? So, ganun. So, ito na pala yun. We cannot separate God from His Word. Tandaan nyo yan. Hindi dapat pag-iwalay ng Diyos at sa Kanyang salita. Ngayon, ito na po tayo sa ating aralin. Ito pong tatalakayin natin to. Tatlo lang ito. Kung titignan po natin, common lang ito. No, common. Tatlo siya, common, pero bulay-bulay natin kung anong sinasabi sa tatlong ito. Pero common lang ito. Very basic. Alam, pag basic, maraming nadadapa pag basic no? Maraming nakakalimot sa basic. Kaya minsan, nadutupilas.
Dapat yung basic, huwag natin kakalimutan. Yan po yung pinakamahalaga. Sabi nga nung professor ko ang dami namang algebra, trigonometry, ang dami pasikot-sikot. Pero ang pinagmulan lang nun, for operations, di ba? Minus, plus, division. Di ba? Yun lang yung basic. Pero ang dami pang inabot. Kaya sa ating pananampalataya, huwag po natin kakalimutan yung mga basic, napakamahalaga po niyan. Amen? Mga ebidensya ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Number 1, patunayan sa gawaang pagsisisi. Kuha tayo ng verse. Sabi ng Mateo 3:8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Kumusta po tayo nang tanggap natin si Lord? Nagsisisi tayo una, di ba? Sabi ng Mark chapter 1 verse 15, sabay ko na po. Sa English po niyan, repent and believe the gospel. So mag-umpisa dapat magre-repent ka. Tapos paniniwalaan mo yung gospel. Ano yung gospel? Magandang balita, mabuting balita, ebanghelyo. Sino po tinutukoy ron? Si Jesus Christ. Amen? Kaya repent and believe the gospel. Ano kasunod po? Ano equals nun? Equals salvation. Sino sabi na salvation? Equals salvation. Repent and believe the gospel equals salvation. Yan, galing. Dapat laging nyo nasa puso yan, nasa isip at napapamuhay natin. Amen? Kaya po naman to sinabi ni John the Baptist dito na kung tunay ang nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Kasi yung mga Hudyo, lalo malapit kay John the Baptist, no, sinasabi nila yung kasalanan nila. Yun yung patunay na sila ay talagang nagsisisi. Di ba ganun din po tayo, tinanggap natin si Lord, nagsisi tayo, nagrepent tayo, tapos pinariwala natin ang gospel ni Lord Jesus Christ, nagkaroon tayong kaligtasan, at nakikita na to sa ating mga gawa. Kaya niya to sinabi, bigla kasi may dumating ng mga Pariseo sa Saduseo para magpabaptismo kay John the Baptist. Yung mga Pariseo sa Saduseo, hindi sila nagsisisi. Gusto lang nila magpabaptize, no? Magpa-water baptism. Pero hindi sila talaga nagsisisi. Kasi patunayan ninyo. Kasi pinagmamalaki nila, lahi kami ni Abraham. Sabi ni John the Baptist, baka akala nyo, makakaligtas kayo sa umang ng sabi niya, mga ahas, mga ulupong. Akala nyo, makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Ang punong hindi namumunga ng mabuti ay puputulin at ihagi sa apoy. Ang inano nila po yung mga Saduseo sa Pariseo, mga self-righteous. Gusto lang magpabaptize, pero hindi lang gagawin yung kalooban ng ating Diyos. Kaya sinabi niya, magsisi kayo sa inyong kasalanan at patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Kumusta po tayo mga kapatid? Napapatunayan na po natin ito sa ating mga gawa? Amen. Dapat lang po Sabi po ng, alam natin to, 2 Corinthians 5:17. Diba? Sino mang nakikristo, nakipag-isa, ay isa ng bagong nilalang. Ang mga pawang luma ay pawang nagsisilipas at ang mga bago ay pawang nagsisidatingan. Amen? 2 Corinthians 3:18. Hindi naman ganun kadali, di ba? Gradual lang po yung pagbabago sa atin. Sa 2 Corinthians 3:18, sabi ron, tayo'y nababago from glory to glory. Hindi biglaan. Ako, panginginom ko, hindi naman bigla nawala yung panginom ko. Lasingkero ko dati. Nagsusugal. Nagyoyosi. Unti-unti lang. Amen? Dahan-daan lang. Habang tayo ay dumadalo sa mga gawain ni Lord, dumadalo sa mga aralin ng Panginoon. Nung ako'y bago, lahat po sino nakikinig sa DCS? Halos maghapon ako doon nakikinig nung ako'y baguhan, DCS. Kahit nagtatrabaho ko, pagdating ko, talagang nakikinig ko ng DCS, tapos may dala akong Bible lagi sa bulsa. Kasi ang trabaho ko sa labas May dala akong Bible, magpe-free time ko, nagbabasa ako. Amen? Kaya titibay, lalakas yung ating pananampalataya. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh from hearing and hearing by the word of Pastor Elby, Brother Archie. No, amen. By the word of
Christ or for the Word of God. So, hindi po tayo, yung ating pagbabago ay dahan-dahan lamang. Habang tayo ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng mga salita ni Lord, nag-aaral. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 26, ang salita ng Diyos ay inalintulad saan? Sa tubig. Di ba? Naglilinis sa ating katawan yung tubig. Ganon din po sa atin. Walang ibang makapaglilinis ng ating mga karumihan, kundi ang salita ng Diyos. Kasi mababasa mo eh. Huwag mo sabihin si sister, si brother. Ang salita ng Diyos, pag nagbasa ka, lilinisin tayo araw-araw. Kung anong dapat baguhin sa atin. Kung typical ka ng mabuti nung nakaraan, praise the Lord, mabuti ka. Pero hindi mo para pangalandakan. Sabi ng Isaiah 64 verse 16, ang mabuti nating gawa ay maruming basahan lamang sa harap niya. Pero pag na-born again ka na, dapat na tayong gumawa ng mabuti para maging karangalan ng Ama nating nasa langit. Sa Matthew chapter 5, verse 13 up to verse 16, tayo ay mga asin at ilaw para siya'y kararangal ng Ama natin sa langit, hindi siya'y kararangal natin. Ano application ng John 3:33? You must increase and we must all decrease. Sabi nung dati kong pastor sa Tondo, nakita ko sa Facebook, sa post niya, ang susi sa tagumpay, walang iba kundi kababaang loob. Hello? Pagka tayo lahat mababa ang loob, ano kaya maging bunga? Magiging maunlad tayo. Magiging maayos. Walang ego. Amen? Anong pa sabi ng 1 Peter 1:23? Kayo'y pinanganak na muli, hindi sa binhing namamatay o nabubulok, kundi sa binhing walang kamatayan, kundi ang salita ng Panginoon. No? Mananatili magpakailanman. Diyan po tayo naboborn again. Diyan po tayo nababagong buhay sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 20. Naipanganak tayong muli. Diba sa John 3:3, you must be born again. No, naboborn again tayo sa magitan ng salita niya. Diba? Kinasakipikan natin, kinauhawan natin. Ako talaga kinauhawan ko, nasabikan ko. Kasi yan yung ginawa sa akin ni Lord nung ako'y muntik na mamatay sa Saudi. Nangyari sa akin yung Psalms 107 verse 20. Pinadala ko ang aking salita at ikay pinagaling. Nagbasa lang ako ng Bible. Gumaling ako instantly. Ang daming tranquilizer binigay sa akin ng doktor. Sa isang iglap, nagbasa lang ako ng Bible. Nagkaroon ako ng kagalingan, kaginhawaan. No? Ipinadala ko ang aking salita at kayo pinagaling at iniligtas sa tiyak na kapamakan. Di ba? Hindi pa ako born again. Hindi pa alam kung saan ako pupunta. Ayaw ko mamatay kasi takot ako. Baka sa impyerno ako mapunta. Sa langit ba? Hindi ko alam. Amen? Ginamit ni Lord yung kanta ni Gary Valenciano. Take me out of the dark, my Lord. Sir Berna, hindi ko kakantayin sa kasection. No? Ang sabi sa take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ayoko sa kadiliman. Hello? Ginamit sa akin, Lord, yung kantang yun. Tapos kinabukasan ilang araw, may dumating na Christian. Pinadalo ko sa gawain. Natagpang yung kaligtasan through Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Yun po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Amen? Dudugtungan lang yung Psalms 107 verse 20. No? Sa salita ng Lord, pag tayo nagbabasa, may kagalingan po dyan, may healing. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 8, they are health to our body and nourishment to our bones. Oh, health na sa ating body at nourishment pa sa ating mga buto. Hello? Sa Proverbs 4:22, they are life to those who find them and health and medicine to our whole body. Medisina sa ating buong pangangatawan. Hello? Ito po yung magandang maintenance sa ating katawan. Yung tayo maging addict sa salita ng Diyos. Amen? Yun hanggang ngayon, wala akong maintenance. Hello? May mga maintenance. No, hindi tayo agay sa doktor. Hindi tayo agay sa doktor. Makakamisinterpret nyo ako, no? Kung malakas ang pananampalataya, pwede nyo tularan. Amen? Ang aking maintenance, Word of God. Hello? Palakpakan natin si Lord. Amen? Yung po yung nagagawa. Meron pang isa. Proverbs 7:22. Sino masayain dito? Yan, o. Proverbs 7:22. Si Sister Riley. Marin tumata. Proverbs 7:22. Ang pagkamasayain
ay may mainam na dulot sa ating katawan. Oh, huwag na tayo maging sad lagi. No? Masayain. Philippians 4:4. Rejoice always. And you said again, rejoice always. Diba? Hindi naman mas boring bang born again? No, amen. Palakpakan natin si Lord. Napakasarap maging born again. Napakasarap. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 15 sabi niya, dapat sundin natin tayo uminom, kumain, bukas mamamatay na tayo. Sabi ni Pablo, parang tayo na pinakakawawa sa mundo. Ibig sabihin ng tayo pinakamapalad sa mundo. Tayo mga born again, nakakilala kay Lord. Amen? So yung pinagagawa ng salita ng Diyos at magawa ng salita ng Diyos about sa atin. Pangalawa, huwag tagapakinig lang, kundi sundin ang salita ng Diyos. Ito medyo mahaba po ito. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may, ano sabi? Tanggapin ng may pagpakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Kaya po sinabi ko diyan na wag lamang tagapakinig lang, kundi sundin ang salita ng Diyos. Ito po yung dahilan, itong verse 21. Marami na kasing matagal na mananampalataya, pero ito pa rin ang ginagawa. Ayaw talikuran, no? Bumabalik sa dati. Kaya sabi, talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maraming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Diba? Pagpapakumbaba, susi, tanggapin ang salita ng Diyos. Nanaitanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Verse 22, huwag lang kayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Kasi yun po yung naging pananaw ni James sa Santiago sa maraming Kristiyano, matatagal na. Pero nakikita pa rin ng hindi pagtalikod sa kanilang mga masamang gawain. Kaya sabi niya, huwag lang tagapakinig, no? Kundi tagagawa ng salita ng Diyos. Verse 23, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang tao na tumingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ganun ba tayo pagka diba, ngayon, nag-peace tayo, nakakalimutan natin yung ating bihis, ang ating itsura. Dapat hindi po natin nakakalimutan yun. Ibig lang mong sabihin, pag umalis, kung saan man tayo napapadako bilang mga Kristiyano, dapat tangan-tangan po natin yung salita ng Diyos. Dala-dala rin po natin kung saan man tayo paparot pa rito. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Huwag natin kakalimutan. Paano kung di ka palabasan ng Biblia? Tsak, makakalimutan mo. Amen? Sabihin, kahit saan tayo pumunta, yung salita ni Lord, nasa lagi nasa ating puso, nasa ating isip, at dapat ito'y ating naisasagawa, naipapamuhay. Ano pang? Verse 25. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan ganap. Sino po rito yung mga nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalay ng Diyos sa mga ginagawa niya. O, yung mga nagsasaliksik at tumutupad na sakdal na aral ng Diyos, sila itong pagpapalay ng pagpapalay ng ating Diyos. Amen? Kapag sinaliksik mo at tinutupad mo ito sa ating buhay, nandun po yung pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung ikaw ay willing, at sinusunod mo ang salita ng Lord, makakain mo yung, sabi, good things. Lagyan pa ng good things, hindi things of the land. Good things, mga mainam. Yung po yung pagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen? Kapag tayo ay hindi lang tagapakinig, bagkus tagagawa ng salita ng Diyos. Job 23 verse 12. Ito si Job, mayaman to si Job. Sinusunod ko ang kanyang mga utos. Ibig sabihin sinusunod, ginagawa niya na. Hello? Tinutupad niya na. Sinusunod di ba? Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso.
Hindi lang niya sinusunod, iniingatan pa niya sa kanyang puso. Kumusta po tayo? Ganun ba tayo? Katulad tayo ni Job? Hello? Dapat tularan po natin si Job. Napakayaman ni Job. No? Wala sa kalingkingan yung yaman natin sa yaman niya. Sa lugar niya, siya yung pinakamayaman. Sabi niya, pinahalagang ko ang mga salita niya nang igit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Hello? Ang salita ng Lord sa buhay ni Job ay higit sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Kumusta po tayo? Ano ulam natin mamaya? Baka nagmamadali na kayo. Bulalo ba yan? Mga special na putahe? Sa Teosili, yan ang paborito ni brother. No? Baka nagmamadali na tayo. Brother Rola, ano paborito ni Sister? Nalimuto mo na ba? Hindi pa. No? Baka iba nakahanda na. Pastor, bilisan mo naman. Masarap ang ulam namin. Baka maunahan ako na aking anak. Kasi sakto lang eh. No, si Job hindi ganoon. No? Mas mahalaga sa kanya yung salita ni Lord. Amen? Kaya palakpakan po natin si Lord sa buhay nyo. Nandito kayo. Mas mahalaga ang salita ni Lord sa buhay nyo. Pati si Nanay Monica, nakausap ko sa si Chucho, kananay ni Sir Mercy. Talagang puro siya Ginoo, puro sa Diyos. Hello, Sir Monica. No? Talagang lagi siyang nagano kay Lord, nagbibigay ng papuri. Diba? Hoy, pangatlo na pala tayo. Pangatlo, ipamuhay ang salita ng Diyos sa salita at gawa. Dito naman, sa puntong ito, basahin natin yung verse. Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Bakit ito sinabi ni Pablo? Ito'y bilin lamang. Bilin tagubilin lamang. Iba yung kanina, yung repent, no? Yung pakita niyo yung pagsisapilitan ng gawa, iba naman yung tagapakinig, no? Kasi yung yung pangalawa, dahil di nila tinusunod yung salita ni Lord, no? Gumagawa pa rin silang kasamaan. Dito naman, abilin lang. Binibilinan yung mga taga-Pilipos. No? No, napakaganda ng verse 8, di ba? No, wala. Sabi niyan, sa English niyan, kung meron ka pang ikit na alam na salita diyan, bukod diyan na maganda, isaisip mo rin 'yan. So, in verse 9, yung pinakamalaga, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang sa salita, bagkus sa ating gawa na makikita. You will know the fruit you will know the tree by their fruits. No? Makikilala mo ang puno sa kanyang bunga. Di ba sabi ng Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao, no? Sa kaibuturan ng puso, ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro kabutihan. Ang masamang tao, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang lumalabas sa kanya ay puro kasamaan. Amen? Kumusta po tayo? Mga born again na tayo. Dapat tayo sa number 1. Diba? Doon tayo sa mabuti. Mabuti na tayo. Amen? By the grace of God. Anong sabi ng Matthew 23 verse 3? Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. O yan, may nangangaral pala. Pero hindi ginagawa yung kanyang tinuturo. Hello? Yung tinutungkol po rito ni Jesus Christ, yung mga Pariseo sa Saduseo. Yan sila po yung mga magaling sa mga aral ng Moses eh. Pero sabi ni Jesus Christ, no, gawin ninyo, yung mga tinuturo nila, gawin ninyo. Sabi, pero wag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Hello? Dapat nagturo ka, dapat nakikita sa iyo yung itinuturo natin. Amen? Minsan tayo mga magulang, ano yung tinuturo natin sa ating mga anak? Nakikita ba sa atin yung tinuturo natin sa ating mga anak? Ganon din po sa ating salita ni Lord, no? Pinangaral ko, pinangangaral din sa iba. Ang tanong, nakikita mo ba sa ating buhay? Tayo lang makasagot niyan. Amen? Verse 27, nakakawa kayo mga tagapagturo ng kautusan, ayan, at mga Pariseo,
kayong mga mapagkunwari. Hello? Dapat sa atin wala na mapagkunwari. Hello? Kung baby Christian pa lang tayo, okay lang yun. Pero 3 taon inaralan yung mga taga-Efeso. So kung yung mga baby Christian, yung mga baby Christian, medyo baby pa natin yun. Kung baby Christian siya, malaki na, no? Pinapalo na talaga. No? Sa akin, may nag-alaga rin po sa akin baby Christian pa ako noon daming pumunta sa bahay namin pumunta na tayo sa gawain, no? Ganun po yung mga baby, inaalagaan. Huwag nyo kakatatagukan. No, joke lang yun. Pero talaga ganun. Para yung mga sanggol lang na, mga anak natin, di ba? Binibaby pa natin kasi baby pa, inaalagaan natin. Pero dito, yung mga pariseo, matatanda na ito. Kaya sabi ni Jesus, nakakawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga libingang pininturan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Hello? Kapag tayo nagmamature na, dapat, no? Kung ating panlabas, lalo yung ating panloob, dapat ganun din po yung ating panlabas. Una yung loob, tapos makikita sa ating labas. Dapat ganun na po tayong lahat ngayon. Sino rito yung 3 years? Pataas yung mga Christian. Kitaas pong kamay. Yan 3 years, si brad, sister, Diba? Pag mataas tayo, dapat, no? Talagang kung ano yung ating panloob na ibuturan ng kagandahan, dapat ganun din po sa ating panlabas o yung nakikita sa atin ng nasa paligid natin. Amen? Verse 28, ganyan-ganyan kayo. Dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa niya, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Hello? Kaya huwag natin tularan yung mga pariseo sa mga saduseo. No? Good in the outside, but bad in the inside. No? Dapat good in the inside and good in the outside. Dapat pareho. Nagja-jive dapat yun. Kung paano sinabi natin, hindi dapat pag-iwalay ng Diyos sa kanyang salita, ganun din po yung ating puso. Yung malinis nating puso, no? Nakikita sa ating panglabas din. Dapat hindi nagkukontra. Hello? Tama po ba? Amen. Yun, application. Gawa tayong aplikasyon. Aplikasyon, yung talagang totohanan na to. No? Yung, ano sabi ng Matthew 5:20-24? Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong andog sa Diyos at maalala mong may inanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang andog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka bumalik at mag-andog sa Diyos. Hello? Sino may kagalit? Nasa kamay. Wala ba? Wala? Glory to God. Kung wala, palapakan niyo si Lord. Amen? Kung meron, anong sabi? Pag meron, iwan mo muna yung andog mo. Huwag ka muna magsisimba. Bago ka magsimba, makipagbati ka muna. Hello? Turo yan ni Lord, Iwanan mo muna ang andog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at mag-andog sa Diyos. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, sino yung makasalubong natin, walang taguan. Walang itbulagan. Ako dumarating. Wala na po dapat ganon. Hello? Maganda, clear. Hello? Tama po ba? Mga anak na tayo ni Lord Amen? Ngayon, ano resulta niyan? Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang inyong samahan. Ngunit kung patuloy mong ungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Sa ibang translation, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Alam mo yung we cannot please everybody, dapat wala na sa Kristiyano yan Dapat ang di nakaplease sa atin yung mga unbeliever, yung mga hindi ating kapanalig. Pero pagka tayo mga Kristiyano na, wala na dapat yung kasabihan, we cannot please everybody. Hello? Tama, hindi mo ba? Kasi sumasambal tayo sa Diyos sa kanyang salita kung lagi tayo nakatuon sa salita niya, kung tatanggapin natin ng may kapakumbabaan, ano iral? Kapayapaan, kaisan, 1 Corinthians 14:33. Yun yung magiging resulta. You are the God of peace and the God of order. Hello? Di ba? Kami nun, dami kong kaibigan sa amin nun No? Pagka nagkabati yan, lalong
lumalakas yung inuman namin. Marami naglalabas ng pera eh. Para sa ano eh. Sa guys, kung sasama to ha. No, ganun po talaga. Di ba? Ganun po. Dapat lalo sa mga kapatiran. Ano ko lang ng konti. Ganun. Di ba? Dapat ayos agad. Okay agad. Huwag nang palalain. Pero wala tayong magawa. We have the free will. Pero yung free will, no? May consequences yan. Depende sa ating pagpili ng ating free will. Diba? Sabi ng Galatians 5:13, pinalaya na kayo pero huwag niyong gamitin ang kalayaan sa paggawa ng kasalanan para matupad yung inyong pagnanasa. Ang sabi ng Matthew 5:44, pagka ganyan po tayo, love your enemy. No? Yung naging resulta, namamahal natin yung ating mga kaaway. Nakikipagkasundo tayo, nakipagbati. Hindi tayo nakipaggalit, hindi tayo nakipagdigma, hindi tayo nakipaglaban. Hello? Sino nakakalam ng Ephesians 6:12? Ephesians 6:12. Efeso 6:12. We wrestle not against flesh and blood. Hindi natin kalaban si Brother Archie. Hindi natin kalaban si Sir Mercy. Kahit sino dito, hindi natin kalaban. Kahit yung mga unbelievers, kapwa natin, mga ngaral, kapwa natin sa trabaho, hindi natin kalaban. We wrestle not against flesh and blood. Amen? Kaya kahit dapat tayo nandun sa kung sino man kasama natin, hindi dapat tayo, dapat lahat kabati natin. Amen? Ang susi lang dyan, Romans 12:18. Hanggat maaari, makisama tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Unbelievers ka, believers, pakisamahan mo, kapwa mo. Lalo tayong mga kapwa mananampalataya. Ang pinagsasaluhan natin ano? Ang Diyos at ang Kanyang salita. Amen? Kaya yung kasabihan, we cannot please everybody, dapat wala na sa mga Kristiyano yan, sa mga anak ng Diyos. Dapat mature na tayo. Nalalagpasan na natin yan. Amen? Yun po yung application ng yung kanina. Pangalawang aplikasyon, Kawikaan 27 verse 5. Sa English po niyan. Open rebuke is better than secret love. O sino rito na-rebuke na? Ako madalas ko ma-rebuke eh. Pag kumakanta ako eh. Okay, ang daming tumatawa. Aminin, di ba? Aminin lang naman eh. Certain yan, di ba? Pero minsan pagbibigyan naman, di ba? Ganun lang. Sports lang. Eh, totoo naman eh. Hello? Diba? Dapat tayo sa pagre-rebuke. Open tayo. Hello? Open rebuke. Ano yan? Sa Galatians 2:11, ito yan ang application yan. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sino matanda? Si Pedro o si Pablo? Sa pananampalataya. Si Pedro, di ba? Si Pablo, baguhan lang eh. Book of Acts yan. Galatians. Pinagsabihan niya si Pedro na mali ang kanyang ginagawa. Ano sabi ni Pedro? Oy, Pablo, bata-bata mo sa pananampalataya, sabihin mo ang ganyan. Hindi. Inaccept ni Pedro ang kanyang kamalian. Sino itong mali na? Matigas pa ang magsalita. Mali na eh, no? Talagang nagpaparatigas pa eh. Hello? Si Pedro, mas matanda sa pananampalataya kay Pablo. Sinabihan ni Pablo. Hoy, sino kang Pablo? Hindi sinabi ni Pedro yung ganon. Inamin ni Pablo na mali siya. Kasi maraming lilihis na mananampalataya eh. Maliligwak sa ginawa ni Pedro. Kaya tinutuwid ni Pablo. Kaya magtuwiran po tayo. Hello? Pero dapat, sinakalan ng 1 Corinthians 16:14. Do it all with love. Gawin mo naman na may pag-ibig. Hindi yung galit ka, may pag-ibig. Yung pag-rebuke, may pag-ibig din yan. Sabi sa akin nung kasama ko sa Antano sa kabila, Father Fernan, sumisintonado ka, nakapagayak sa amin. Diba? Siyempre, tanggapin natin yun, diba? Huwag ka naman lalakas yung boss mo. Dapat ganun din po tayo. No, kung totoo naman, tanggapin natin at magpabago tayo. Makabawi na lang ako, Father natin sa langit. Sorry. Pagpag natin si Lord. Amen? Dapat nagpapakorek tayo.
Open rebuke is better than secret love. Pagka hindi ka ni-rebuke, mapapahamak ka. Kaya ka ni-rebuke, mahal ka niya. Sino nakalam ng Hebrews chapter 12? Ito na lang, mamaya na yun. Galatians chapter 1 verse 6. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa magitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Hello? Mga baguhan dito sa pananampalataya. Nakaranas ang biyaya ni Lord, yung kaligtasan, naranasan nila yung magandang balita. Pure gospel. Natanggap nila. Sabi ni Pablo, nagtaka ko dahil ang dali ninyong tumalikod. Hello? Napakamalaga pa naman yung tinalikuran nila, yung kaligtasan. Bumaling sa ibang magandang balita. Sa totoo, wala naman yung magandang balita, yung pure gospel. Sabihin, nahaluan na yung magandang balita. May plus, minus na. Tumalikod agad buti, naagapan ni Pablo. Hello? Gayon din po sa atin. Minsan, para maagapan tayo, masalo tayo. Amen? Sino yung nagbagi nung 7 yung Galatians chapter 6? Di ba? Ang ganda nun, di ba? No? Yung may nalili sa atin, kung sino yung malakas sa pananampalataya, dapat siya ay binabalik niya sa pananampalataya. Application. Sabi ng 2030, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para sa magbago tayo. Amen? Tama naman po ba, di ba? Pag tayo pinaparusaan, naging mabuti to sa atin para tayo ay magbago. Sino yung napalo ng tatay dito? Ako, napalo na ako nung malita ko, lagi ako napapalo sa sa puwit di ba? Nababago tayo pag napapalo tayo Amen? Ayan, pala yung 1 Corinthians 16:14, yan po yung do it all with love. But Christopher, alam niyo ito. Hebrews 12:5 and 6, alam niyo ito. Hebrews chapter 12, verse 5 and 6, no? Kapag tayo tinutuwid, pinapalo tayo ng Diyos, no? Mahal kasi tayo ng Diyos, no? Ang Diyos, ang sabi niyan, Diyos na nga mismo nagpapalo dyan no? Nasasaktan tayo. Kasi mahal tayo ni Lord, ayaw na tayong maligwak, ayaw na tayong mapahamak. Amen? Diba tayo mga magulang, mga anak natin, sinasabihan natin para huwag mapahamak. Kaya nga dinadala natin dito sa church Di ba sabi ng Lamentations chapter 3 verse 27, mabuti sa isang tao habang bata pa ay marunang sumunod sa salita ng Lord. Di ba? Sa Ephesians chapter 6 verse 4, sabi ron, abang bata pa, disiplinahin nyo ng mga bata at aralan na ng salita ng Diyos. Upang sa ganoon, mapangyari sa kanila yung Proverbs 22 verse 6, train up a child while he is still young so that when he is old, he will not depart it from them. Ano tuturo natin? Kung kabanalan, ano tuturo natin? Kung maka-Diyos sa pamumuhay, ano tuturo natin? Saan mo dadalhin? Hello? Ang nanay ko, religyoso Religyosa Amen? Pero lumaki akong Lakisalayaw, Bulakbol. Amen? Application. Yun po yung application nung pagtutuwid sa atin, yung pag-rebuke. Ito naman, Kawikaan 18:17. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang yun na ang totoo hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Kapag sa korte, meron nang salaysay ng isang panig, parang kala mo yun na yung totoo. Pero hindi pa yun. Meron pang kabilang panig. No? Ano yun pa rin yun? Napakikinggan pa rin. Sabi rin, ang unang maglahad ng salaysay sa korte ay parang yun ang totoo hanggang hindi nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Sabihin, ihintayin pa yung kabilang panig para bago magdesisyon ang korte. Application, Kawikaan 20 verse 8. Kapag ang hari ay humahatol, tinitiyak muna niya kung sino ang gumawa ng masama. Yung hari, hindi niya ginagawa yung hatol, no? Dapat napapakinggan rin niya yung dalawang panig bago siya magparusa kung sino yung talagang may sala. Sa verse 26, sa paghatol, tinitiyak ng matalinong hari yung sinasabi ito na malaman kung sino ang gumagawa ng kasamaan at sa kanya parurusahan. Hello? Dapat pakikinggan yung dalawang panig. No? Bago tayo. Dapat dito, sa ganitong wala dapat personalan. Dapat ito yung issue. No? Kung ano yung totoo. Di ba? Sabi ng John 17,
Sanctify them by your word because your word is truth. Ang Diyos kasi para sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Hello? Kaya ganun po yung mahatol na matalinong hari. No? Tinitimbang niya muna yung mga ebidensya. Pinag-aaralan niya kung sino talagang totoo, nagsasabi ng totoo. Amen? Saka siya mag-ahatol ng parusa kung sino yung tunay na gumagawa ng kasamahan. Anong sabi ng 1 Timothy 2:5? There is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. No, si Jesus ang namagitan sa Diyos, Ama at sa atin para tayo ay pagkasunduin. So ano magiging kalalabasan po ng paghatol? Tayo po ay nagiging peacemaker. Yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 9. Ayun po John 17 verse 17, di ba? Your word is truth, di ba? Sanctify them by your word because your word is truth. Ang Diyos ay panig lagi sa katotohanan. Sabi ng Psalm 119:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na magbibigay liwanag sa aking dadaanan. Ang application, John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ibig sabihin niya, kapag tayo po'y nakay Kristo na, tayo lahat ay dapat ay nagliliwanag. Kung saan man tayo dadako. Amen? Ang sabi po ng Proverbs 23 verse 23, sabi po sa English, by the truth, do not sell it. No? Wag mong ipagbili ang katotohanan. No? By the truth, do not sell it. No? Pagka nagpunta ka sa korte, kung ano lang yung nakita mo, yun lang sabihin mo. Kung dilaw-dilaw, wag mo lang, ay, malabo eh. Basta ka sa tubistigo ka, kahit saan ka testigo, kung ano lang yung talagang nakita mo, yun lang po ang dapat na nasasabihin mo sa korte. Amen? Yan. Labis akong natuwa nang dumating dito ang sa 3 John chapter 1 verse 3. Labis akong natuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at ibinita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at mamuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagsaysaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung tinuturing po rito, yung si Gaius, no? Napakaganda po ng kanyang patotoo. Sa verse 5, mahal kong kaibigan, maasang ka talaga dahil inasikaso mo ang mga kapatid na mapapadaan dyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. Ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig. Kung mari, tulungan mo sila parang kalugod-lugod sa iyo upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ibig sabihin, yung si Gaius po ay talagang nagliliwanag siya. No? Siya ay nababalita sa alang lugar na maganda yung kanyang reputasyon. Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Ang tanong, ganun din po kaya tayo mga kapatid. Isa pa, tingnan mo si Demetrius, sinasabi ng lahat ng mga mananampalataya na mabuti siyang tao at nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin ay nagpapatotos sa mabuti siyang tao at alam mong totoo ang sinasabi namin. Hello? Yeah, ganun po yung mga nagliliwanag. Yung po yung nasa salita ng Panginoon. Maraming nagpapatotoo, hindi lang. Mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho, mga kamag-aral. Hello? Dapat gayon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? May nagpapatotoo sa atin. Kahit di mo sabihin, ay ako gumagawa ng ganito. Hindi mo kailangan sabihin yan. Magpapatotoo yan kung sino-sino yung ating mga kasama. Hello? Palakpan po natin si Lord. Pahinsya na po. Medyo, kala ko madali lang. Tatlo lang. Sorry ha. Conclusion, sundin ng Diyos at ang kanyang salita kaysa sa tao. Sabi ng Gawa, chapter 5, verse 29, we ought to obey God rather than men. No? Mas gugustuhin namin sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Amen? Lagpasan na po tayo yung 38-39. Reminder, if there is a conflict with both sides, always side with the Word of God. Kapag mayroong komplikado sa magkabilang panig, sinong kakampihan natin? Si side A ba o si side B? Kampihan mo ang salita ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Ang salita ni Lord, ang kakampihan natin. Pag kinampihan mo ang salita ng Diyos, kinampihan mo na din ang salita kinampihan mo na din yung Diyos. Hello? Kasi matitimbang mo yan eh.
Sabi ng 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay kinasiyahan ng kapangyarihan ng Diyos at ito'y magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yan po yung 2 Timothy 3:16. At magagamit to sa mabubuting gawa ang mga lingkod ng Panginoon. Mateo 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Kapag nakasandag ka sa salita ng Diyos, no? Sabi ng Matthew 24, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Sabi, kapag ikaw ay pundasyon mo yung salita ni Lord, no? Hindi ka magugupo. Yeah? Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Sabi ng Psalms 119, verse 89, your word, O Lord, is settled in heaven and is stand firm. Ang salita ng Diyos ay nasa langit at ito'y nakatayong matatag. Hello? Kapag tayo rin ganun, ang salita ni Lord, kaya alam natin i-apply ito sa ating buhay, lagi tayong magiging matatag, matibay, hindi tayo mabubuhal. Ecclesiastes 12, verse 13, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng bawat tao. Buong katungkulan ng bawat tao, lalo na po tayo mga anak ng Diyos. Hello? Amen? To God all be the glory. Sige po. Pakikanta po natin yung kaya ba? Yung kahit lang yung chorus lang? Sige po. Bahala na po si Lord sa inyo magpala. Po tayo na overtime. Okay, tayo kakanta ng magandang kanta. Namnamin niyo po yung kantang ito, napakasarap pawitin. Ang title niya, Firm Foundation. Jesus is my firm foundation. Kahit yung chorus lang, sige po. Walang po natin kantayin po natin. Father God, maraming salamat, O Diyos. Jesus is my firm foundation. I stand secure in your holy word. Salamat, O Diyos, sa iyo, Panginoon, at sa iyong salita na nagpapatibay ng pundasyon naming pananampalataya. Nawa, lahat po ng narito, Lord, ay tamasahin namin ang iyong pagka-Diyos at ang iyong salita sa aming mga buhay upang kami tumatag, tumibay, lumakas sa aming pananampalataya, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyong papuri, luwalhating karangalan. Kung aming dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon tayo po natin magsabi ng Amen. To God all be the glory and God bless all. Tayo magdara ko sa pagbibigay. Kapangunan po ni Sister Michelle. Praise the Lord. Amen. Saganang-sagana po tayo kung kakanina sa salita ng Panginoon po, di ba? Amen po ba? Hallelujah. Sige. Wait lang po Okay, sige po. Ma-exhort lang po ako ng konti. Mula po sa Psalms chapter 4 verse 5. Sabi po sa ESV, offer the right sacrifices and put your trust in the Lord. Sa King James Version naman, sabi niya, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. So, makita natin dito, no? Tayo daw ay maghandog. Diba? Maghandog. Offer the sacrifices of righteousness. Pag sinabi pong righteousness, katuwiran, handog na makatuwiran. Ito po ay, yung righteousness na ito, mula po ito sa Panginoon. Katuwiran na mula sa Panginoon, hindi po doon sa katuwiran ng isang tao.
Kasi sometimes, yung standard nating mga tao is different sa standard po ng Panginoon. Marami tayong mga bagay na hinuhokos-focus natin para mag-fit in dun sa nais natin. Pero sabi ng Panginoon, tayo po ay maghandog ng ayon sa panuntunan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, hindi po sa atin. Tandaan po natin that God is the source of righteousness. Ito po yung divine righteousness. Meron ba kayong incident sa Biblia na hindi tinanggap ng Panginoon? May naalala po ba kayo? Meron. Naghandog si Abel at saka si Cain. Kaninong handog ang kinalugdan ng Diyos? Kay Abel. So, makita po natin, the standard of the Lord is different from the standard of men. Sabi ni Abel, ito ang ihahain ko yung pinakamaganda at pinakamatabang tupa sa Panginoon. Ang sabi naman ni Cain, mula sa kanyang mga crops, yung kanyang ani, naghandog po siya. Ang tanong, ano kaya mayroon puso doon ni Abel at anong may puso mayroon si Cain at kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel kaysa kay Cain. So, sa oras pong ito, tinitingnan po ng Diyos yung ating mga puso. So, it's not about po kung ano yung may handog ka. Ano yung puso na meron ka? May kaluguran ba yan? Katulad ng babaeng balo. 3 kusing man yun at hindi siya kalakihan. Pero yung puso niya, punong-puno ng kagalakan. So, amen po ba? So, sa umaga pong ito, tayo po ay magkaloob sa Diyos. Punong-puno ng kagalakan. At ang sabi dito, put your trust in the Lord. Ibigay natin ang ating tiwala sa Diyos. Kasi ang Diyos ang siyang magmumultiply niyan once na inihandog natin sa Kanya. Amen po ba? Sige po. Manalangin po tayo. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Nawa o Diyos, itong aming mga kaloob sa inyo, Panginoon, O God, na buong puso namin, Panginoon, with cheerful heart, Panginoon, na ihahandog namin ngayon sa iyo, Panginoon, O God, ay iyong kalugdan, O God. Lord, kayo nang bahala, Panginoon, O God, na mag-multiply nito, O Lord. Sabi mo, Lord, Panginoon, sa aming paghahandog, Panginoon, O God, bubuksan mo ang mga bintana ng iyong kalangitan at pagpapalain mo ang iyong mga anak. At kung ano yung anong aming inihandog, Panginoon, ayun din, Panginoon, O God, ang babalik sa amin, ang gagawin mong sukatan, O God. Salamat, O Diyos, mula sa mga puso, Panginoon, na narito, O Diyos, na iyong dinalisay, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Glory to God. Yes, Father God, sa iyo ang lahat ng karangalan. Panginoon, sabi ng Psalms 115 verse 1, sa iyo lamang, O Diyos, ang karangalan, hindi sa amin, dahil sa pag-ibig mo at katapatan sa bawat isa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hinihingi ko ang basbas ng pagpala mo sa bawat isa, Panginoon, kung paano kami dinala ng ligtas sa lugar ng iyong templo, God. Ganun din po sa iyong pag-uwi, ang proteksyon, gabay at patnubay ay lumagi sa bawat isa amin, God, sa pangalan po ng Panginoong Yesu Cristo. Pagpalain din po ninyo ang mga nasa online, O God. Sa iyong papuri, luwalhati karangalan. Kung aming dalangin, tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan at walang kapantay na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sabi ng Amen. Muli, to God all be the glory and God bless to all. Sige po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Awitin natin, salamat, salamat Panginoon. Praise God. Kung ating mamasdan
ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Kung may pagsubok man, O kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang Jesus. pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling